katauhan ng ating mahal na Apo Conchita. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, mapagmahal, mapagkalinga, sumusubaybay, pumapatnubay na walang maliw, di man siya nasisilayan, damang-dama sa tuwina. Ang kalinga niyang walang humpay, kanino mang anak niyang minamahal, kaya halina mga mahal ko, damhin niyo siya ng tuwiran. Congratulations po sa mga nakibaka, sa mga kanilang mga pinagdaraanan, subalit hindi nanlumo ng hina ng pananampalataya hanggang napagtagumpayan lahat ito. At bakit po ako'y bumabati at binati ko po ng congratulations? Yan po ang pinabibigkas sa akin ng Espiritu. Sapagkat maliwanag pong totoong-totoo ang lahat ng pinagdaraanan, pagkatapos mong napagtagumpayan, wala kang masasabi kundi purihin ka, Ama. Sabi ko nga po, ako habang may pinakikibakahan, sa tuwing may pinakikibakahan, hindi ko ugali yung kwento ng kwento, salita ng salita, sa Diyos ko lamang po lahat nilalaga. At sa aking mga kasamahan na napagtagumpayan ang mga pinagdaraanan, maraming salamat sa Ama na ating mga ginagawa ay nang dahil sa Kanya, hindi dahil sa ating sarili. Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi nga, kapag binigay mo ng puspos ng katapatan sa Kanya, hindi ka pababayaan. Kaya sa mga dumaranas po ng mga pagdalisay, purihin natin ang Ama. Buhay po ang Diyos. At mamaya na po ang pagbabahagi. Unahin muna natin ang pagkain ng kaluluwa. Sa gayon, upang ang nanamnam at makanamnam magbigay tibay ng higit pa sa pananalig at pananampalataya nila, sapagkat ang Diyos ay buhay na buhay. Ayon po kay San Lucas, sa kanyang mabuting balita, naway manamnam ninyo ang bawat kahulugan. Congratulations din po pala sa mga Caps na maaga, kanina pa sila rito. Galak na galak po ang puso ko kapag nasisilayan silang nauna sila. Kaya Caps Lito, laban. Buhay ba ang Ama? Lahat na pagtatagumpayan. Sabi nga po, pagtakda ay wala nang magagawa. Subalit, habang hindi mo takda, may paraan lahat. O, tingnan nyo nga po yung in-announce na yun na namatay na lolo ng alagad. Yun po ay na-confine na iuwi na sapagkat magaling na. Maganda na ang kanyang nararamdaman at ia-out na ng ospital. Hinihintay na lang sa sasakyan. O bigla na lang tumumba. Sa Makatwid,
Pinakita lang ng Diyos kahit naasan ka pa. Nasa kalinga ka pa ng manggagamot mo. Nasa tahanan ka pa ng gamutan. Kapag oras mo'y walang magagawa ang sinuman. Kaya po kayo, ang nilalaan ng Ama ay walang katapusan. Kaya't pakinggan po ninyo siya sa kanyang panawagan ay kayo'y tumalim at sumunod ang kalooban. Buhay ba ang Diyos? Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Maliwanag po ang tinuran niya, sapagkat ang salita ng Ama'y makapangyarihan. Ang salita niya'y may buhay. Ang salita niya'y sino man ang mamatay, mabuhay, at may mabuhay muli, may mamatay, may mabuhay. Wala na pong pagkabulayaan. Tunay na magaganap at magaganap kapag kanyang sinabi. Lamang may sinasabi siyang ura-urada pagdakawi ka nga ng salita niya. Ay eto na, nakantan mo na, naganap sa buhay mo. Subalit mayroong pinagbabatahan, hinihintay, at pinagsusumakitang pagtiwalaan, pinagsisikapang paniwalaan, inaasahan, at inaangkin, upang kung ito'y mabutin na nais mong maganap sa iyo, tuwirang ipatupad at ipakita niya ang katapatan niya nang nagsalita siya, hindi siya sinungaling. Buhay ba ang Ama? Yaon po ang ibig sabihin ng Diyos Amang buhay, ng dakilang lumalang sa lahat ng sandali. Siyang maasahan, siyang aasahan, siya ang sandigan ng sinuman. Kumikilos siya na walang nakakaalam, may ginagawa siyang walang makakakita. Subalit, bawat anak niyang ginawaran ng kanyang kabutihan, kung dadamhin lamang at makikita ang kanyang kabutihan at kadakilaan, walang anak siyang magsasabing siya'y patay at di buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang bawat hinihingi niya ay napakabutit, ikabubuti ng sinuman. Subalit, may mga kahilingin siyang hindi kayang ibigay ng mga anak niya. Ang nais ng kanyang mga anak, siya'y tugunin, sila'y tugunin, subalit ang kanya ay ayaw tugunin. Ayaw pakinggan, ayaw gawin. Subalit kung ang kanyang panawagan at salita ay pakikinggan at tutup din, walang taong magugulapi, mararahuyo at matitibag ng alalahanin at pagkatakot sa buhay. Sapagkat ang Diyos ang kalakasan, siyang buhay, siglat galak, kaya't ang sinumang matapat na nagtitiwala, patuloy na umaasa sa kanyang magagawa, patuloy na nananalig sa kanyang gagawin, patuloy na nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, at patuloy na ang salita niya'y aapuhapin, upang sa gayon, ang anumang pumapasok na dilim at liwanag, mangibabaw sa tuwina ang liwanag, at ang dilim ay maparang. Upang ang anumang kalituhan at pag-aalala na pinapasok ng kalaban niya upang ika'y takutin at sindakin, ang manaig ay ang kapayapaan pa rin. Sapagkat siya ang kapayapaan, siya rin ang kasiglahan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Yan ang maliwanag na kanyang hiling. Subalit ano ba yung pagkakalasing? Ano ba yung paglasing? Ano ba yung pagkalasing? Alak lang baga? Hindi. Kung minsan ang tao'y nalalasing sa kanyang kalayawan, nalalasing sa kanyang kayamanan, nalalasing sa kanyang pangarap, nalalasing sa kanyang adhikain sa buhay, nalalasing sa kanyang kapangyarihan, nalalasing sa kanyang katigasan ng kalooban. Kaya
sa kanyang kalasingan, hindi niya maalalang may Diyos na naghihirap ang kalooban kung paano siya babaguhin at gigisingin sa kanyang pagkalasing. Buhay ba ang Ama? Hindi lamang sa pagkain ang katakawan. Kapag gahaman ka sa kayamanan, gahaman ka sa kapangyarihan, katakawan ang laman, na ito ang pinapaalala niya sa tuwina upang huwag manaig ang katakawan ng laman, kundi ang patuloy mong busugin at patuloy mong pakainin ay ang iyong kaluluwa na marapat mong pinaghahandaan at binibigyan ng pansin at tuon upang sa gayon, ang iyong pag-aalala at pagkabahala sa buhay ay maparam at ang manaig ay ang liwanag at ang tibay ng pananampalataya. Mga minamahal, alalaong baga, ganang isang tao, ganang lahat ng katauhan, hindi kayang isiwalat, hindi kayang bigyang tuon, bigyang pansin, bigyang liwanag, ang anumang talinghagang salita. Subalit, ang pinagmula ng salita ay kayang ihawatig, kayang iliwanag, ipaliwanag, ipahiwatig, ilahad na lahat ang marapat upang maliwanag ninyong mawawaan kung anong ibig kahulugan, anong ibig sabihin, anong dapat at marapat na sa inyo'y kamtin. Mga mahal, ang paglalahad ng mabuti ay pawang Ama ang may kaloob at kagustuhan. Ang pagsisiwalat ng dapat, walang puwang, walang patlang sa lupa. Subalit, nagkakaroon ng hadlang at sagabal at di mawawa at matanggap ng kalahat-lahatan ng dahil sa kalasingan at katakawan sa laman. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, gawin mong pantay ang pagpapakain mo. Pakainin mo ang katawan mo. Pakainin mo kaluluwa mo. Doon ang pang-espiritual na pamumuhay mo ay sisigla, lalakas, titibay, sapagkat ang Ama mo ay buhay na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang paghahari, mapuspos kayo ng liwanag at pangunawa. Nekkarameneyan, nekkarameneyan, nekkarameneyan. Buhay po ba ang Diyos? Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi, umaalis siya at nagpaparaan ng magdamag sa bundok ng mga olibo. Kaya't maaga pa'y nagtutungo na sa templo ang mga tao upang makinig sila sa Kanya. Mga mahal, kung inyong pagninilayan ng isang Jesus, umaalis pa at tumutungo sa bundok ng mga olibo, sa makatwid, kung saan hinihingi ng Kanyang Espiritu na tinataglay, doon siya nakikipagtipan, doon siya matahimik, doon siya nananahimik, doon siya nakikipagniig, doon siya tapat sa Kanyang pinakikinggan, sa Kanyang pakikinggan, sa Kanyang susundin, sa Kanyang sinusundan, at sa Kanyang tutupar. Mga mahal, kayo baga, saan kayo tunay nakikinig at nakikipagtipan? Saan dako kayo nakikipagtipan para makinig at mapakinggan ninyo ang udyok ng kalooban ng Ama? Ang panawagan sa inyong tinig, ang paanyaya sa inyong kalooban, ang pakikipagdiig sa kabanalan, ang pakikipagtupad sa mabuti, at ang paanyaya ng Ama na sa tuwinay, handa ba kayo na ibigay ang sarili nyo? Handa ba kayo na siya'y sundin alang-alang sa inyong mga ninanasang mabuti? O ang nais ng tao, siya'y bigyan at pagbigyan sa kahilingan. Wala siyang pakialam sa pakikipagtipan sa tamang oras, sa tamang nararapat.
para mapakinggan niyang ganap ang habilin sa kanya ng Diyos Ama niya. Mga mahal, pakatandaan ninyo, hindi makapangungusap ang Espiritong Banal sa oras na nakikipagkwentuhan ka sa kapwa mo ng kung ano-ano. Sa oras na mayroong okasyon na ang talakayin ninyo'y pangtao. Sa oras na ikaw ay maraming iniisip na pangtao. Sa oras na ikaw ay maraming dinadama sa panglaman. Nakikipagtipan, nakikipagniig, makapangungusap sa iyo ang banal na totoo sa pamamagitan ng pananahimik mo, sa pamamagitan ng pakikiisa mo, kung papaano nais mo, maramdaman mo ang isang tunay na banal na nais magpapabanal sa iyong pagkatao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ngayon po, kasunod ang pagbabahagi. Sa kabila ng paglilingkod, sadyang hindi matatawaran, hindi maiwasan, hindi matututulan, at hindi mo mapipili ang mga nagaganap sa buhay mo. Subalit, nang dahil sa ama mong pinaglilingkuran na matapat sa iyo, at nang dahil sa pananalig at pagtitiwala mo, hindi mababanaag sa iyong sarili ang kung anong pinagdaraanan mo. Nakakangiti ka, nakakapaglingkod ka, nakakapakihalubilo ka, na hindi yung katulad sa dating buhay mo, hinagpis ng totoo, daing na daing ka na sa mga pinagdaraanan mo'y hindi na mapaaliwalas ang mukha mo. Siguradong kitang-kita ang bigat ng dinadala mo. Subalit, napakabuti ng Ama. Yan ang patotoo na kapag siya ay pinaghari mo sa pagkatao mo, na isasadsyad mo, nakasasadsyad ka nang hindi mo nakikita. Nadarama mo na walang kanaka-naka. Buhay ba ang Diyos? Araw ng Sabado ng gabi, pagkatapos ng okasyon ng nagkaroon ng konting salo-salo ng kaarawan ng apo ko sa isang anak ko. Pagkatapos nun, nilagnat na. Hanggang Linggo, nag-aapoy na sa lagnat. Pagkalunis yung isang apo naman. Pagkatapos Martes, manugang naman, kasama yung anak, isang apo uli. Nakailera sila lahat. Nag-aapoy sa lagnat. Pagdating ng pagkatapos ng gawain, ang aking pong obligasyon, nandun ako sa kanila, na ginagawa mo kung ano. Subalit may panawagan pa rin na magtala ako ng mensahe sa computer, sa Facebook. Sa madaling salita, hindi ka makabubuo ng buod na mensahe kung nasa pagkatao ka. Kailangan konsentrasyon para maliwanag na maihayag ng Espiritu ang nararapat. Sapagkat hindi ka maaaring magsiwalat ng sarili mong katauhan. Magkakamali ka, magbibilang tao ka. Sa madaling salita po, tuloy pa rin. Subalit ng Huwebes ng gabi, kahapon, Biyernes po, kahapon po, Miyerkules ng gabi, dahil wala po tayong gawain, may misa, no? Pagdating ko, nag-aapoy pa rin sa lagnat rin apo kong nung Sabado na nilagnat. Pinakakain, pinasususo, ayaw. So, nababahala po ako bilang may pinababatid ang Diyos na konting karunungan. Ayokong humina ang immune system ng apo ko sapagkat baka bumaba ang mga platelet or what,
nasasabing may infection, ganon. Eh may sugat pa po siya dito, kinukot-kot niya. Sinabi ng manugang ko, dumugo pa, ilong. Sabi ko, huwag kang matakot. Panaligan mo sa ilong na nagmula yon. Subalit sa sugat lang. Hindi po eka sa sugat nanggaling eh. Dito po eka sa walang sugat. Oh, huwag kang matakot. Ang Diyos ay buhay. Sulong. Kumuha po ako ng suka, ng tubig na maligamgam, hinilamusan ko siya. Hanggang pinawisan. O ano ba kako gusto mo? Kumain ka po, mag-outing tayo, kinento ko na po yun. Hindi pa po natapos din. Kaya ngayon nababahagi ko sapagkat pagbukas ko po sa mabuting balita ngayon, akmang-akma po yung kaganapang naganap sa amin. Sapagkat kahapon nga po, pagkatapos namin doon sa misyon, pagdating ay may lagnat na naman ang silang mag-ina. Napakataas na naman. Sabi ko, Panginoon, ano po ba ang nararapat? Painumin na po ba ng mga antibiotic o ano? Sabi ko, ayaw po nilang uminom ng dahon-dahon. Paano po kaya? Subalit nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Hanggang sa yung binili ni Mother sa Jollibee na pilit pong kaunti at napasuso naman. De, sa madaling salita, may pwersa nakadalawang bote na siya ng gatas. May pwersa na yan, kaya na, sabi ko. At sinabi ko sa Panginoon, pagkatapos ko silang sinilip lahat na 3 kwarto, nakaiga lahat. Sabi ko, Ama, inipo ko yung isa, mataas na naman lagnat. 3, magdadadi na doon sa kabila. Ubo. Sabi ko, Panginoon, kung ako'y mababahala, hindi ako naniniwala sa iyo na may magagawa ka. Pagkatapos ko silang silipin, bahala ka na, patulugin mo ako ng mahimbing. Tsaka na po ako humiga. Bahala na po kayo, sapagkat kayo naman ang may-ari ng buhay nila. Pinahiram mo lang sila sa akin. Sabi ko, kung matatakot ako, hindi mo ako lingkod. Bigyan mo ako ng tapang. Paghiga ko po, tulog ako. Nagising ako 2:25. Sabi ko kay kapatid na nila, tara, magpuri na tayo. Tayo dun sa tulay. Nalangin tayo at siniling ko sa may pabatid mo sa akin kung anong nararapat kong gawin. Dinatal po sa akin, diwa, ako'y magtungo ng simbahan ng Santissima Trinidad at kasama ko lahat ang aking mga apo. Pati manugang, pati anak. At habang biyahe po, sabi ko sa kanila, manalig kayo, ang kinining nyo, sa pagtungo natin doon, iiwanan na lahat. Ang lagnat na yan, magno-normal na. Purihin po ang Ama. Doon sa dating tinutunguhan ko, may misa pala. Subalit sabi sa akin ng manugang, doon po muna tayo doon sa isa. Ay hindi, sadyang tayo dinala. Sapagkat, hindi ako maunawa ng mga tao dahil makikipagnig ako, makikipagtipan ako. Pagpasok ko po sa tabernacle, nangungusap na sa akin ng Espiritu, huwag kang mabahala, anak. Sinidlan kita ng tapang upang maging matapang ka harapin sa buhay at ipakita mo sa iyong kapwa. Ang tapang na ito'y hindi tapang makipaglaban sa iyong kapwa, kundi tapang na pakibakahan mo ang aking Espiritu'y pagtiwalaan. Ika'y salaming maliwanag, hindi malabo. Ang salaming binigay ko sa iyo ay malinaw, hindi malabo. Kaya't ipakita mo ang nararapat. Yan po ang pinapasok sa akin. Hanggang sa binibigay ko po sila sa iyo, pinagkakatiwala ko po, at hanggang makikipagtipan po siya, nakikipagnig. Pinakinggan ko po lahat ang tinuturan sa akin. At saka, pagkatapos, hawak kamay, hanggang pati mga bata nakaluhod, hawak kamay. Ito ang oras na palalayain kayo, magtiwala, manalig kayo. Ang Diyos ang kagalingan, siya ang buhay. Sa maniwala po kayo sa hindi, pagkatapos manalangin, naglulundag na yung 3 apo ko. Baba manaog. Ngayon, sabi ko,
Buhay Kama, salamat po. Inaangkin ko na po. Pagkatapos nagmensahe sa kanila, lumabas na po kami. Sabi ko, mag-CR muna ako. Tinignan ko kung saan ang papuntang CR. Habang ako'y naglalakbay patungong CR, anak, yan ang pawang katotohanan. Sa dakong tipanan, ako'y naroroon. Hindi sa lahat ng dako, ako'y naririyan. Kung ako ay hahanapin, ako'y masusumpungan. At kung ako'y pakikinggan, may magagawa ako sa buhay ng sinuman. Kung kikilalanin lamang ang sa aking kapangyarihan, walang taong magugulapi sa kanyang buhay. Sapagkat ako, kung ako'y aasahan, ako nga ang gagawa kanino man. Buhay po ba ang Diyos? At nang pabalik na po ako, naghaharintaga yung aking mga apo. At sabi nila, Mama, pizza pie. Sige, kain. Sabi ko, saan nyo gusto? Doon daw po sa Shakey's. Alam niyo po, pagdating doon, sabi nung sumalubong sa amin na yung mga waiter, Ma'am, pwede po ba 7 minutes pong maghintay pa kayo? Aba, sige, 7 anghel yun, hinihintay kami. Sabi ko, pumasok na po kami. Purihin, purihin, purihin ng Ama ang mga ayaw kumain, nagsikain. Purihin, purihin, purihin ng Ama. Ayun po sila, iniwanan ko, naglalaro na. Sabi ko, wag muna kayong mag-TV, wag muna kayong maglaro ng mga iPad, yung tablet. Sabi ko, sige, laro yung Lego. Sabi ko, sige, pabayaan yung nakakalat. Pag nakahiga, malungkot. Pag magulo, maingay sila, ayaw. Sige, pabayang magkalat. Sabi ko, buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, at tinuran po ng Espiritu, anak, kung babaybayin ng tao ang kaganapan sa buhay niya at walang magpapaunawa sa kanya'y maluluka siya. Mababaliw, masisiraan ang bait. Subalit, kung ako ang mangungusap at ako'y pakikinggan, walang taong mawawala ng bait. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung minsan, sabi ko nga po, bilang isang apo kunching, ang iniiyak ko, bakit ako ang laging halimbawa? Subalit sa halimbawang ito, hindi naman lahat ay nakakakuha. At kung bibigyan mo pa ng masamang kahulugan, sasabihin pa mayabang ka, sasabihin pa mapagmagaling ka, subalit pawang katotohanan po, kung ang isang naglilingkod ng matapat ay di magsisiwalat ng kaganapan sa kanya, paano mapababatid sa kapwa niya ang nagaganap paminsan-minsan? Yun na nga pong tinatawag na manaka-naka. Kailangan magbahagi ka kung kapupulutan ng aral. Subalit kung ay babahagi mo'y puro kayabangan na lamang at pagmamagaling, huwag na nga lamang. Subalit kung ang kadakilaan ng Diyos mong sinasambat pinaglilingkuran, sumulong ka. Gawin mo ang dapat, tuparin mo ang dapat, at pakikita niya sa iyo ang marapat. Buhay ba ang Diyos? Naiyak po ako noong gabi na plano ko pa naman, dumalaw dun sa namatay na yon, subalit hindi naganap dahil hindi ko po maiwan-iwan ang mga nilalagnat na ito. At nang umagang tumawag na po sa akin, na Apo, pakidulog naman po, kasi si Tatang po, nire-revive. Kausap ko pong kasalukuyan ang nasa Amerika sa Skype. Nasabi ko, teka muna anak, titigil muna tayo at mayroon pa namang oras sa ibang araw at dudulog muna ako. Mayroong emergency, sabi ko. Pagpasok ko po ng adoration, nag-iba na pakiramdam ko. Masubali, wala na. Sabi ko, matanggap nawa po nila. Maging matibay nawa po sila. Maunawaan po nila na sadyang yun na ang takda. At tumawag po ako sa alagad na, anak,
tibayan mo loob mo. Ihanda nyo ang sarili nyo. Bakit Apo? Talaga po bang wala akong sasabihin, kundi tibayan nyo ang loob nyo. Handa nyo ang sarili nyo. Sadyang ganun ang buhay. Hanggang tawag siya muli, Apo, wala na. O sinabi ko nga sa iyo, tibayan mo loob mo. Ano po ibig sabihin ng Diyos? Hindi niya pinababatid ang buhay kung kailan at anong araw, anong oras. Kaya gusto po niya laging ang kanyang mga anak ay nakatuon sa kanyang kabanalan, nakatuon sa kanyang kabutihan, at patuloy na ang inaasahan ay ang mabuting magaganap sa buhay upang sa gayon ay hindi puro takot, puro pag-aalala at pagkabahala ang nasa pagkatao. Nabuhay ka pa, pinapatay mo na ang sarili mo. Ang nais ng Ama, mabuhay kang may galak, mabuhay kang may sigla, mabuhay kang may liwanag. Subalit paano ka magagalak? Paano ka magliliwanag? At paano ka magkakaroon ng sigla? Kung puro pag-aalala sa buhay mo ang bukas, 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 samantalang wala pa ang bukas. Itong maghapon pa lang na ito, ang mithin mong malutas, para ang bukas mo, siya muli ang lulutas. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung hindi mabuti ang Diyos Amang pinaglilingkuran sa dakong ito, at kung hindi totoo ang mga salita niya, ngayon din, sasabihin sa inyo, umuwi na kayo. Sapagkat para ano pa, porke ano pa, wala na po. Kaya nga maliwanag na dapat ang tao may palabra de honor. Sapagkat sa isang salita ng Ama, ikay magtiwala sa Kanya, ang isang salitang yaon, maraming magaganap na mabuti sa buhay mo. Kung wala namang patitibayin, patatatagin at tatanglawan ng kanyang liwanag, sino ang magbibigay halimbawa? Sino ang magpapatuto at magbibigay buhay sa pananampalataya? Kaya naman, sa kabila ng mga dagok na pinagdaranan ng mga pinagtitibay niyang mga anak, naroon pa rin ang pag-asa at paglaban sapagkat Diyos ay tinanggap sa buhay nila. At yan nawa, mga mahal ko, ang makuha nyo sa dakong ito, huwag lamang ang kagalingang pang-pisikal ninyong hanapin nyo, kagalingan ng inyong mga financial na pangangailangan, kung hindi, maging lubos ang inyong pananalig at pagtitiwala, maging bukas diwa kayo sa inyong tinatawagang Diyos na hindi patay, kundi Diyos na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, naway mabuhay ang dispirensya nyo, at nabuhay ngayong oras na ito ang pagtitiwala nyo. Mapapakita ng Diyos na buhay na naniniwalang kayo'y magbabago at nagtitiwalang kayo'y tatanggap sa Kanya. Kapag ginawa nyo, may magagawa siya sa buhay niyang salita, sa tapat niyang pagwiwika, sa buhay niyang makapangyarihan sa lahat. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Salamat sa buhay na pagtitiwala. Alam kong may magagawa. Halika, ang Ama. Tayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, nananalig ka ba sa Ama? Eh, hindi ka iiyak. Manalig ka na, pagkat Ama na sinasamba mo ay buhay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Tibay ng damdamin, pananalig na tapat,
ang siyang susi at paraan ng tagumpay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, tanggapin at ang kinig. Kung nababatid nyo lang pagkilos ng Ama, kung kikilalanin nyo lang ang gagawin niya, mapapakita niyang siya'y tunay buhay, may kapangyarihan sa tunay taglay. Halina kayo, mga anak niya, dusa't hilahil, ilagak sa kanya. Umasang buhay, nakikilos siya, gagawin sa inyo ang aliwin kayo. Pananalig ninyo'y gawin niyong mabuhay, gawin niyong matapat, sa kanya'y tumangga. Iaalay niya sa inyong marapat, gagawin niya sa inyo ang higit na galak. Halina, halina kayo, kung may pagsubok, Ama ay hanapin nyo, tanggapin sa puso nyo, maluwag nyong ilagak ang buong katapatan, kayo'y di pababayaan. Kaya't may kaganapan upang patunayan, Diyos mong buhay na sa tunay, iyong tinatawagan. Ninanasang paglingkuran ng buong katapatan, habang may buhay, siyang iyong asahan. Hindi ka mamamatay, anak niya, naiiwanan niya na puro dusa. Hindi ka iiwanan, anak niya, ang lumbay na puso mo ay naririyan pa. Ikaw ay umasa na may buhay siya, na di kayang patayin, kayang agawin ng sino mang may buhay na binuhay niya. Hanggang sa wakas mo, kilalanin mo siya. O tao, mahal ko kayo, tuwirang nasa ko, magliwanag kayo, walang nasa't layon, akong ipahiwati, kayo'y magsilaban, lumaban kayo sa inyong buhay. Kung nanghihina ka, tapat na gawin mo, pagdulog na totoo, pag-ibig mo sama. Ilagak ang puso mo, hirap at dusa, na iyong dinaranas, kakalagan ka. Gawin mo lamang, na suko mong lubos, magpatawad ka. Linisin ang isip mo, huwag mong papasukin tuwirang kadiliman, tatanglawan ka. Ang panaigin, ang tapang ng Ama, huwag ang tapang mo, parang nakasili ang iyong labit bibig sa pagwiwika ng mga salitang hindi marapat sa lupa. Kung hindi
Tapang ng kalooban sa pagtanggap sa kanya, upang makilala mo siya, mapakita niya na buhay siya, buhay na buhay at di mamamatay magpakailanman. Kaya't sa dagok mo mga pinagdaraanan, tangi mong asahan, may Diyos amang mahal. Huwag kang matakot, labanan mo yan upang pakilala niya. Kapag nakita na tapat ka, tunay kang anak niya, hindi ka natalo ng pagkabahala mo, hindi ka natalo ng takot mo, baka mamatay ka na walang labang anak niya. Patutunayan niya na siyang lakas, siyang kalusugan, siyang buhay, siyang kasaganaan, siyang kaligayahan, siyang liwanag, siyang lahat ng mabuti, magpakailanman. O tao, magnilay kayo, magkulay kayo, magtanto kayo. Pag nilayan nyo, ano ang dapat, ano ang marapat, ano ang higit na dapat masumpungan. Walang dilit iba, kundi tanging siya. Siya lamang ang sa inyo dapat asahan. Tuwi na ang may pandinig ay nakarinig. Oh, buhay na buhay ang Ama. Sa anumang lumbay, kagala kay kakamtan. At hindi lamang yaon ang binigay niya sa akin. Pagdating ko po, galing ng pakikipagniig. May dambana na dito kung isipin niyo po. Kahit dito'y sapat na. Subalit kung saan ako tinawagan, tumugon po ako. Buhay po ba ang Diyos? Kung saan pinadama niya sa akin na dapat akong lumisan. Si Moises pwede namang makipagtipan ng Ama sa kanya kahit doon lang sa lugar na yun. Subalit tinawag siya sa bundok ng Sinai at bundok ng Horeb. Tumalimas siya sa makatuwid. Kung minsan ang tao, ang kabiguan niya ay nagaganap sa katamaran. Pinananaig niya yung, tinatamad ako ngayon. Ayaw ko munang maglingkod. Mayroon pa akong pinakikibakahan. Hindi. Habang may pinakikibakahan ka, hanapin mo ang Diyos na magkakalag sa iyo. Habang naroon ka sa pakikibaka mo sa buhay mo, kung papaano mo ito malulunas sa malunasan, matlulutas ang problema mo, magkakaroon ng kalunasan, magkakaroon ng kalutasan. May lunas, may lutas na gagawin ng Ama. Hanapin mo siya. Kaya lamang maraming nilalang. Teka muna, hindi muna ako maglilingkod, nasa pagsubok ako. Teka muna, hindi muna ako tutungo doon, hindi ko pa kaya. Teka muna, magpapahinga muna ako, parang hindi ko na nagugustuhan ang nangyayari. Teka muna, puro teka muna. Kung sabihin ng Ama, anak, kung hindi ka nagpapaanat-anat, nagpapatumpik-tumpik, baka isang kalag ko, malaya ka na. Buhay ba ang Ama? Mamahal, kung minsan, kaya ang tao tinatamad maglingkod sa pinagdaraanan. Kung iyan lamang po ang naging dahilan para makapagtugot sa paglilingkod, matagal nang walang gawain. Sapagkat mula nung maglingkod bilang isang Apo Kutsing, wala nang natapos na problema. Laging tapos ito, meron na naman. Subalit, lahat na may nilulutas. May kalunasan, may kalutasan, habang may buhay. Habang may buhay.
tanging ikaw lamang ang Diyos Ama na marapat paglingkuran. Tanging ikaw lamang ang siyang lakas at tibay ng aming buhay. O Amang dakila, o Amang mahiwaga, o Amang mapagpala, ikaw ang Diyos na bathala. Kaya kung nanghihina, pumikit ka't magbuntong hininga, sabihin mo, Ama ko'y agawin mo sa damdamin kong halos malasing na katakawan ng aking puso, na bilang tao ako, na nais akong marahuyo, na mawalay at sa'yo ay lumayo ng tuwira. Hanapin na kung saan kalutasan, saan nga ba ako magtutungo at tutungong ibang Diyos ko. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang Diyos, wala nang Diyos Ama, maliban ikaw, Ama. Kaya sa tapang mo, dunuhugot ako, sa lakas at tibay mo, doon aasa ko. Gawin mo lamang, o Ama ko, na maging tapat ang puso ko sa buong buhay ko. Habang may buhay ako, maging marapat sa'yo. Huwag akong maaga nang nagaganap sa buhay ko, kundi sa nagaganap, lalo kitang makilala, lalo kong madama't mapatotohanan na ikaw ang Diyos, Amang buhay, na aking nasumpungan, na aking nakilala, na aking pinaglilingkuran. Buhay na buhay, di na at di mamamatay, magpakailanman. Pupurihin ka, dadakilain ka, pararangalan ka ng aking espiritu na mula sa iyo. Aking Amang mahal. Yan po ang Diyos. Pagkatapos mong napagtagumpayan, tuturuan ka pa kung paano umawit. Bibigyan ka ng magandang himig, ibibigay magandang tinig. Ang Diyos na walang pagkukulang, tuwirang buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos sa inyong lahat? Kung maniwala, salamat. Kung magtiwala, salamat. Kung hindi, bahala na kayo. Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na
Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Napakabuhay po ng Diyos. Purihin, purihin, purihin ng Ama. Tutuloy ko po yung mensahe. Pagdating ko po may biyaya. 3 bultong bigas. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umaalsa ang biyaya niya. Buhay po ba ang Diyos? Aba, at inilagay pa sa ilalim ng hagdanan at tinuran ay maliwanag na ito, anak, ako ang hagdanan ng katotohanan. At sino man ang sa akin ay tumanggap sa mga aral kong mainam, kaya kong paalsahin ang pananalig sa akin. Buhay ba ang Diyos? Oh, sige po. Isang salop na binhi. Gano ang inaaning kaban? Napakabuti ng Diyos. Yan ang sinasabing hindi hiningi, binigay. Magulat ka na lang. Papo, tikman nyo yung inani ko, masarap. Bago nga ni po yan. Eh, kasarap. Pinatikman ka na ng Diyos ng hirap, pinatikman ka pa ng sarap. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya sa makatwid, naganap ang salitang, pag may lumbay, may galak. Pag may sakit, may kagalingan. Pag may hirap, may ginhawa. Pag may kulang, may kapunuan. Ano pa po ang tatanong nyo? Kung may tatanong pa kayo, bahala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, maraming salamat po. Mga mahal, pagpalain ang inyong bukirin. Paramihin ang mga ani. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Buhay na buhay, hindi patay. Alam niyo po, sa tuwina, titingnan ng Ama, matatakot ka ba? Mababahala ka ba? Mag-aalala ka ba? Masisindak ka ba? At nang nalagpasan mo yan, ang sarap ng pakiramdam. Kaya maibibigay mo ang pagsusumigaw sa kanyang kadakilaan, sa kanyang buhay na pagpapala sa iyong buhay. Ay, kasimple ano na masaya na si Apo. Yan ang mga nagtitiwala sa Diyos. Sa simple, sa konti, sa marami, sa wala, masaya. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil lingkod ka naman ng Diyos, purihin ang Ama, purihin ang Ama, hindi kanya gugutumin. Kaya, pagkatapos, may nag-abot. Apo, padala po eka para hindi daw po nanunuyo ang lips nyo. Aba, pati lips ko ayaw pang manuyo. Tingnan nyo po kabuti ang Diyos, pati ikaw pagagandahin. Sa makatwid, hindi lang panglaman ng tiyan ang binigay, pampaganda meron pa. Napakabuti ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, isa lamang pong patalastas at paalala. Sabi nga po, no? Alam niyo po, kaming mga naglilingkod, di kami bumibiling pampaganda. Libre. Sumosobra pa pinamimigay. Eh dati, lipstick lang hirap na hirap ang loob mong bibili ka pa.
Ay, hindi naman po ako nagli-lipstick. Abay, ako po nagli-lipstick. Bakit po? Bakit po? Alam niyo po, hindi naman po doon sa walang pulirete ang kasimplihan eh. May kukwento po ako. Ikwento ko raw po eh. Nung panahong hindi ako ganito, nung po kabiyak ng puso ko, ayaw ako nagli-lipstick eh. Talaga naman po hindi ako nagli-lipstick dati, naglilingkod ako. Pag ginabutan ako, nakadamit ng pambahay, nakadamit akong pambahay. Nung hindi pa po ako nakaputi, wala lang. Basta kung sinong magtungo sa akin, nabutan. Minsan may naririnig ako, hindi nila alam, naririnig ko. Yan ba yun kang Concheng, Sister Concheng, Apo Concheng. Ay, iba-iba na ang tawag. Ay, nakapambahay lang pala, no? Ay, gusto yata pumorma ako ng taghaplos lang naman ako ng libag. Buhay po ba ang Diyos? Nako. Sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, di po ba yung mga naglilingkod sa iyo, ayaw mong papangitin? Gusto mo maganda. Kaya kung makakakyat po kayo doon sa 3rd floor, tingnan niyo po yung mga retrato, yung picture baga ng mga unang alagad, at tingnan niyo po sila ngayon kung magkatulad ng mukha nila noon. Ang laki kaya ng pagbabago. Para bagang sa dating buhay nila, kahit sila may pera, para bagang ang tawa nila hindi totoo. Subalit ngayon, kahit hindi sila nakatawa, mukhang nakatawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko nga po, totoong totoo, kapag binigay mo sa Diyos, talaga pong totoong totoo rin. Darating yung panghihina, tinatalo ka eh. Parang gustong agawin ka, tatakutin ka. Kung ano-ano sinisiksik nitong si kaliwa, talunin nitong kanan. Paagaw mo doon sa Diyos mong buhay. Huwag kang paagaw sa kaliwa. Sabi ng isa, lingkod ka ng lingkod. Ayan, eka. O, tingnan mo. Sabi naman ng isa, anak, kung walang maglilingkod, anong patotoong buhay ako na kumikilos sa tao? Sabi naman ng isa, aral ka ng aral, puro ka pangaral. O banal na ba mga kasama mo? Sabi naman ng isa, anak, kahit hindi sila banal, mawawaan nila ang aking salita sa takdang araw, magliliwanag din naman. Sabi na sa, nako, puro ka aral. O may napala ka na ba? Yumaman ka ba? Nako, anak, tandaan mo, hindi sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal! Kaya, nanalo si Jesus. Natalo, tumakbo siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagpalain kayo. Di po ako nagbibiro. Totoong-totoo po yan. Kapag pumapasok sa inyong masamang pagsasalita, hindi sa Diyos yan. Pag pumapasok sa inyong masamang udyok, hindi sa Diyos yan. Pag pumasok sa inyong mabubuting salita at magandang damdamin at kalooban, sa Diyos yan. Kaya panaigin nyo, tatakbo yung mga agaw. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sa inyong lahat, may tanong po ba kayo? Wala kayong tanong, umuwi na tayo. Naku, active na active. Kumusta? Purihin ang Ama. Teka nga, pakita kita rito. Sabi mo, Brad, ganyan din kulay ko noon. Malaki rin ang tiyan ko. Pero ngayon, tingnan mo, wala akong tiyan, oh. Sabi mo sa kanya, anong gamot mo? Salita ng Diyos at saka tubig. Buhay ba ang Diyos? Yan. Kaya may pinatitibay ang kalooban, may pinatatatag ang kaisipan upang may magsiwalat ng Diyos ay hiwaga at buhay. Kaya po, mayroong nagaganap na walang ininom na gamot, gumaling. Para siyang buhay na patotoo, pagpalain. Tingnan mo,
Wala nang duling. Diretso na ang tingin. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Alam niyo po, hindi yun komersyal. Kung hindi, pagpapatotoo lamang na dapat kayo'y maging matibay sa pagtitiwala. Kung gusto mo ng gamot, walang bawal. Kaya lang, huwag kang iinom ng hindi reseta ng doktor, ha? Baka nakitanong-tanong ka lang sa kapitbahay, lumagok ka, lumala. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, ang Diyos ang pag-ibig, ang Diyos ay liwanag, ang Diyos lahat ay mabuti para sa lahat. Magandang maga po, sa bahapon, mamaya. Naku, tingnan nyo po, sa pagmamahal sa inyo ng Diyos kahapon, nagsalita, katagal nang naghihintay sa amin ng mga pinuntahan. Pero, purihin ang Ama, nakaraos pa rin naman ng maluwalhati. At pagdating, purihin ang Ama, sa kabila ng lumbay, mahimbing. Pagkagising, ginawa ko anong dapat, pinabatid ko anong dapat, eto po, purihin ang Ama, pinalaya. Buhay po ba ang Diyos? Ganon lamang kasimple ang Diyos. Kapag pinakinggan mo siya, mahirap, parang palagay mo di mo kaya. Totoo po yan. Darating yung oras na luluha ka. Daratal yung takdang parang nanginginig ang katawan mo. Pero labanan mo yan, ang Diyos mo'y lakas. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Wala kayong tanong? Wala talaga yung matatanong sa Diyos. Pero sa sarili ninyo, dapat tanungin nyo, kailan kaya ako makakakilalang totoo? Kailan ko kaya Diyos ay madarama? Kailan ko kaya ibibigay ang puso ko? At sasabihin kong ako'y tapat na sa'yo? Kailan kaya tao magaganap ito? Gawin nyo lamang, kayo'y patotoo. Nang sinuko mo, hindi masasayang. Ama mo ang tuwirang sa'yo'y magbibigay. Ganang kalakasan, ganang pagtitibay, ganang liwanag ng iyong kaisipan. Oh, taong aking mga mahal, tono man ay hindi mo alam pag sinimulan. Amang magbibigay, siyang magtutuloy, tuwiran kang tuturuan. Tulad sa iyong buhay, kung kinakapa mo yan, pagkat di mo alam ang iyong tutunguhan. Hanapin mo lamang tama mong sandigan, ang gabay mo't patnubay sa bawat araw. Oh, anak niyang minamahal, ika'y kanyang tutulong at papatnubayan. Wala man sa tono nalihis ng totoo, idediretso pa rin niya ito. Yan ang Diyos mong buhay sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? O kaya, sinong nagpagaling ng may ketong? Sinong nagpaampat sa babaeng dinudugo? Sinong nagpalakad sa pingkaw, pilay at paralitiko? Sinong nagpaliwanag ng bulag na mata? Sinong nagbigay ng lakas ng tenga para makarinig siya? Lahat ng ito, ginamit lamang ay Jesus na pangalan. Diyos na totoo ang nagbigay sa tao. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Tayo na po. Kulang pa. Humingi kayo, may bukas pa.